Architect William Rubay. So, as practicing architect, 15 years na. 15 years na akong architect. And so, ang ginagawa ko ngayon is more on business sa steel works. So, yun yung mga ano ko, yung mga project ko. Then, may design and build. First kasi, gusto ko talaga mechanical. Mechanical engineer. So, siguro, walang mechanical sa FEU. Ang course lang na malapit sa ano is architecture. So, yun ang pinasok ko, architecture. Wala naman po naka-influence sa inyo? Siguro father ko, kasi nga yung father ko is contractor ko na. So, yun yung pinaka-nanay. Yung steel works nga is yun yung bread and butter na ulag. So, tinuloy ko na lang ngayon yun. Kasi sa school naman kasi is more ano na siya, diba? Puro bukid siya. No? So, pag-practice na architecture is talagang ano, sa site ka dapat ano sa site ka na matututo. Kasi more ano lang yun eh. Parang theory lang lagi sa ano yun, diba? Maganda lang ba, tinuturo yung how you design the buildings, how you conceptualize, tapos ayun, mapapractice mo rin naman sa pag naging architect ka na. Ano, pare-pato lang naman kasi. So yung ginawa ko siguro yung project ng isang Gawad Kalinga. Is ano siya eh. Mga pabahay po. Hindi siya pabahay. Yung mga panito dati kasi is Perjaya. So, may project sila na donate nila doon sa Gawad Kalinga. Which is yung parang culinary school nila. Yun yung ginawa ko na parang pro bono siya. Wala naman ako na-experience yung konti kasi dapat talaga lagi kayo nagko-coordinate natin yung mga allied services natin. Lalo na yung mga civil. Kailangan talaga work hand in hand. Sa mga contractors po, wala naman? Wala naman ako na-experience na hindi yung nagka-problema sa ano. Wala pa naman ako nito. Ay, may nangyari doon, kaya lang, siyempre, tayo pa rin masusunod. Kasi yung tayo naka-sign doon. So, anything na kailangan natin explain lang na maayos sa mga client na ito dapat gawin. Ito yung tama. Kasi pag sinunod natin sila, wala. Baka magka-problema. Hindi eh. Sa atin, di babaksak kasi tayo yung ano eh. Sa akin yung architect eh. Hindi na-approve. Depende kasi sa ano yun eh. Sa client din eh. So yung client ang di-disapprove ba? Ganun? Opo. Mga hindi po na-approve yung proposal nyo po, like yung mga sa designs, ganun. Parang wala naman akong ganun. Siguro, ano lang, medyo meron lang pinababago. Pero yung disapprove talaga, wala naman kasi. Like I said, tayo naman talaga nasusunod eh. Kung ano yung gusto natin design, tayo dapat magpapakita sa kanila. Hindi yung gusto nila. Gusto nila, as ano lang yan, parang feed lang natin kung paano natin gagawin yung design. Pero yung sila masunod sa mga dapat na gawin, kaya mas tayo nakakaalam nun eh. Like yung sa mga ano ba yan, yung mga flood control. Opo. So, sa akin for me parang dapat talaga mga architect ang umawak ng mga project na yun, hindi civil. Bakit po? Kasi yung architect is more na siya eh. Mas maano sila sa
project management. Like na lang sa mga design, nakikita yung mga bridges, yung mga overpass na yan, nakikita mo. Mabuo lang nila eh. Okay. Parang walang nakita mo ba yung pagtawid mo ng sa EDSA, yung after ng GMA, makikita mo ng taas-taas, di ba? Okay. Parang hindi pinag-iisipan eh. So dapat talaga, tingin ko mas maganda umawak ang mga architects. Like sa di ba, yung sa mga building officials. Yung, I don't know kung alam niyo yung sa mga yung sa batas na pinag-aaway ng civil engineer and ano yun, yung conflict na yun. Hindi po. Kiniklaim kasi nila na sila yung pipirma sa architectural. Ay, hindi po ang alam ko po. Pero Parang na-approve na po na nanalo. Nanalo na yung mga architects doon. So yun nga, parang pinipilit pa rin nila na sila yung like sa government may sinasabi ko, kaya binanggit ko yun para dapat ang OBO o building official is architect, hindi civil engineer o kahit anong profession. Kasi mas yung sa atin nagsisimula yung yung mga plans eh. Hindi naman sa civil engineer. Oo nga po, totoo. O diba? May Kailangan ko comment doon na alam nila naman doon. Siguro mas maganda sundin na lang natin yung mga ordinances. Yan lang naman yun eh. Tapos mag-design tayo ng naayon talaga sa environment natin. Siguro kung tayo mga architect, advantage natin kasi mas malaking tulong sa atin yung nangyayari. Nagagawa natin na mabilis yung mga plano natin, makakuha tayo ng bagong ideas. Ang ano lang yan, ang downside lang yan. Kahit sino pwede gumawa. No. Kahit yung client mo, yung client natin, tumingin lang niya, niya. Hindi na kailangan ng architect. Hindi na wala tayo ng trabaho. Yun lang ang disadvantage niya. Pero kung gagamitin natin yun, tayo mga architect, maganda rin talaga ito yung mahalin mo yung ginagawa mo, always be professional. Marami kasing ano din yan. Maging hindrance sa pag-tingin mo yung successful mo. Dapat mahalin mo yung work mo. Aralin mo pa rin yung mga bagong aralin mo yung mga bagong materials nyo, kung ano ginagamit, kung ano yung mga dapat na gawin. Improve mo lang lagi yung ginagawa mo. Parang maging successful ka.